After ng ilang months, ayan, nakabake ulit ako ng tinapay. At sa wakas, nagamit ko rin itong ating stand mixer. Regalo nga pala ito ni Daddy last year pa, so ngayon ka lang na-open. O diba, umaabot din ng 1 taon bago natin buksan. Char. At eto nga, hindi ko alam paano gamitin, so ayan, medyo nangangapa pa ako. Hindi ko talaga alam paano gamitin ito, kaya ayan, pinihit-pihit ko na lang at pagkatapos ayan, nagwala na siya. At syempre, hindi tayo magpapanik, kaya hinlaan na natin. At ayan, hinintay ko na lang nang umikot-ikot siya ng ganyan. Tinitignan ko talaga kung tama ba ang aking ginagawa. At hinayaan ko lang siya ng ilang minutes at pagkatapos naging ganda na siya. O diba, hindi na tayo magmamasa-masa pa. At pagkatapos ng ilang minutes, nilagyan ko na siya ng butter or margarine dito sa ibabaw. Tapos, minix ko lang din siya ng ilang minutes pa para naman mag-combine together ang kanyang butter. And after that, ayan, binuilog ko na siya ng ganyan at pagkatapos nakagawa na rin ako ng pang-filling sa loob. O diba, unang gamit ng ating stand mixer, marami na agad na tinapay ang ating gagawin. Char. Gumawa nga pala ako ng tinapay, Spanish bread, pandesal, at sausage bread. Akalain mo, ganun-ganun lang, nakapagluto tayo ng maraming tinapay. Iniisip ko kahit once a week makapag-bake ako ng tinapay. Depende na lang kung sisipagin ako. Char! At ayan, nakailang salang din ako dito sa paggawa ng ating tinapay. Siyempre, na-excite ako kaya inuna ko itong Spanish bread. Pagkaluto, tinanggal ko agad at nagsalang ako ulit ng iba pang tinapay. O diba, nakakatuwa lang, hindi ko akalain makakagawa pala ako ng Spanish bread. First time kong gumawa, hindi man siya perfect pero masarap para sa akin. Kumain nga pala ito si Daddy at mga bata, tinikman din nila, ayan. Nasarapan sila kaya sa susunod, magbe-bake ako ulit ng iba pang tinapay. O diba, kahit papano, hindi na tayo bibili pa, gagawa na lang tayo at pwede na para sa ating pang-araw-araw na konsumo. And that's it. Thanks ka lang. Salamat sa pananood. Diyan eh!